Lord, na patuloy kang maghari sa aming mga buhay. Tulungan niyo po ang mga kapatiran namin sa Kaganhaw na naghahanap buhay. Ingatan niyo po sila sa araw-araw at ang kanilang mga pamilya. Ganin din po sa aming mga kapatiran na nasa ibang lugar, Lord, na hindi po maka-join ngayong gabi. Kayo po ang nakaalam kung nasaan po sila. We pray, Father God, na ingatan niyo po sila na nasa maayos at ligtas po sila, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, sa blessings mo rin sa bawat isa sa amin. Ngayong gabi, Panginoon, dalangin ko po na maging maganda rin po yung internet connection ng bawat isa upang maging maayos po ang aming Bible study ngayong gabi. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin at kayo po ang manguna ngayong gabi. Maraming salamat sa iyong kabutihan at pagmamahal sa bawat isa, Panginoon. Ito aming samot hiling sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Amen. Thank you, Ate Mabel, sa opening prayer. So next naman po ay sino po ba sa inyo may mga pagpapala? Baka pwede pong i-share or testimony or nangyari. So sa gabing ito, kung sino pong gusto magpasalamat sa Panginoon, si Princess Joyce ba pwede nating ma-interview? Princess Joyce, may mga blessing ka ba or pagpapala? Magpasalamat lang po kay Lord kasi good health po kami. Amen. Hindi po nakasakit. At saka palagi po kaming iniingatan sa araw-araw sa sa ginagawa namin. At saka maraming salamat po kasi kahit hindi po ganun kalaki ang ang income po ay nakakaraos po kami sa araw-araw na mga bilihin po kahit sobrang taas na po ng bilihin. Tama, no? Amen. Salamat. Okay. Thank you, Princess Joy, sa testimony mo. Natunay nga talaga ang panahon ng ating ngayon, mamahal na talaga ang bilihin. Kaya resourceful na lang natin kung saan tayo makakatipid. Tama, di ba? Lahat ng paraan, pagtitipirin talaga natin. Kahit kami dito sa bahay, kung saan ang may mura, doon muna tayo kasi kailangan magtipid. Pero we thank the Lord for the goodness. Lahat naman tayo iniingatan ng Panginoon at pangako naman niya talaga na tayo ay iingatan ng Panginoon. No? So, yun, panghawakan lang natin yung pangako niya. So, yan, sige. Sige, sa gabing ito, thank you, Princess Joyce. Maraming salamat din kala Nobelito, no, sa family niya na perfect attendance, talagang laging nandyan every Saturday devotions natin. At kay Ate Mabel na marami pala bisita si Ate Mabel na taga Marinduque rin. No? Thank you Ate Mabel for this opportunity na makarinig din sila ng salita ng Diyos. And same time kay Kuya Bong na sa Tagaytay, no, na kahit malayo si Kuya Bong, at least siya ay patuloy natin nakakasama. Patuloy na every Saturday nandiyan si Kuya Bong. No? Kasi siya sa leader ng ating simbahan na patuloy na nagtuturo ng salita ng Diyos. No? At ako naman, nagpapasalamat ako sa Panginoon na sabi nga ni Princess Joyce kanina na walang sakit, no? walang karamdaman, iniingatan tayo ng Panginoon. At the same time, yun din ang aking pasasalamat sa Panginoon na yun din ang na-experience ko sa family ko, nandito sila, nanonood sa tabi ko, no? At yun ang pasasalamat namin. And always the Lord's provide, no? Si Lord ang lagi na provide ng pangangailangan ng bawat isa. At sa amin din, so si Lord talaga. At ako din personal, no? Ako ay, kasi ang trabaho ko lang naman is, alam nyo, ang trabaho ko ay hindi madali. Kasi from time to time, nagta-travel ako dito sa Metro Manila, umiikot, no? Pumupunta sa mga hospital, drugstores, sa mga gamot, no? Kasi kami ang suppliers. And I thank the Lord na safe yung aking laging pagbibiyahe. Alam naman natin, pagbibiyahe ay talagang, risky rin talaga, di ba? Pero I thank the Lord, niingatan ako magbiyahe, kahit ako lang mag-isa sa kotse, no?
Pero sometimes sinasamahan ako ni Susan kung talagang gusto ko magpasama. So yun, yun ang aking doon. So we thank the Lord for all the goodness na na-receive natin sa gabing ito. And now we will now proceed sa ating devotional. No? So we thank the Lord for the new month of April. No? Oo nga, So April na, kamusta no? ang bawat isa? Nakapag-celebrate ba ng Holy Week? No? Kami dito lang din sa bahay. No? Dito lang din kami sa bahay, nag-reflections ng goodness ng Panginoon, nag-pray about the price of sacrifice, no? So, Ang yun lang, top no? Simple attendees lang naman, natin, no? Hindi naman Kuya Mel, kailangan talaga na maging bongga-bongga yung mo. No? Nandito lang kami sa bahay, no? So, yun. top attendees natin si Jose Cedric lagi tsaka si Princess Joyce. Ano? Top attendees natin lagi. Oo nga, oo. So, talagang no? Talagang perfect attendance nga, sabi ko nga, 'di ba? Every Saturday nandito sila. So we thank you sa presensya nyo ni Nobelito, no? At saka yung family din ni Nobelito, at saka family ni Princess Joyce. And of course, si Ate Mabel, marami rin talagang nanonood at nagiging, sa ngayon, marami rin nakikinig sa kanya. So, mga bata, mga dyan, mga bisita ni Ate Mabel, kamusta kayo dyan? No? Enjoy lang nyo yung swimming pool dyan na Infinity na nakita ko kanina. Infinity. So enjoy kayo dyan mag-swimming. Unlimited dyan, Ate Mabel, no? Unlimited. Walang hours. Hindi 24 Ayan si hours. Lubilito, yung anak ni Lubilito. Oh. Yan, no? Sino nga yan? Lubilito, yung anak niya. Oo. So, kamusta kayo Family dyan? sila. Ilang po. Ayan, sino to? Ayan, si Gerald. Gerald. Hi, Gerald. Kumusta na Gerald? Bakit wala sila Gerald? Graduate yata si Gerald eh. Oo. Graduate ka ba, Gerald? Graduate ka Tapos ba? si Wow, Aldrich. congrats. Si Queen, parang si graduate, si Quincy lang yata. College po ako, hindi pa po tapos yung amin. Hindi pa siya graduate. Ang graduate yung isa, yung babae, parang si Quincy ba o si Si Aldrich. Si Quincy sa elementary. Oo. Si Quincy sa element. Si Aldrich sa 4th year. College pa siya. Ano lang po eh? Senior high school lang po. Graduate po ng grade 12. Senior high. Senior high. Ayun. Galing, sige. Praise God. Oo. Amen. Talagang ginagawa tayo ng Panginoon, yung pagpapala na binigay ng Lord sa mga taga-Kaganhaw ay pagpatuloy kayo na magpagamit sa Panginoon at kayo naman i-bless ng Lord, no? Kung ano yung desire ng puso nyo, i-bless talaga yun. Okay. Ngayon, patuloy na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. It's the month of April na at may bago tayong theme for the month, no? So yung bagong theme for the month natin is for knowing Jesus deeper, no? So, sa Tagalog, kilalanin natin si Jesus ng mas malalim, no? So, alam naman natin, kilala naman natin si Jesus na, 'di ba? At tinanggap na natin bilang Panginoon at tagapagligtas, no? So, He's our Lord and Savior. Na sabi nga na tanggap natin yung pagpapala na 'yon. So, sa gabing ito, pag-aaralan natin ito about knowing Jesus deeper. Sabi nga, in today many young people know about Jesus, but not everyone truly knows Him personal. No? It is possible to grow up hearing Bible story. Sabi nga doon, posible pala na ang mga bata ay lumaki sa simbahan, no? Attending churches, even believing God, and yet relationship with Jesus. No? So kahit hindi pala sukatan yung lumaki ka sa simbahan at naging active ka, no? And yet may posting pala, no? Na miss ibig sabihin na hindi mo nakuha yun, no? Yung the real deep relationship kay Jesus. Ay, nandito na si Si Miko, Welcome, si Miko. Althea. Oh, Miko, good evening. Thank you for attending. Tsaka si Althea Pearl. Althea, thank you. Nawala sila, Sila, nandito naman pala sila. Yan, sige.
Marami na tayo, 8 na tayo na nandito, no? Topic natin for the theme of the month natin, no, is about knowing Jesus deeper, no? So sabi nga sa panahon natin ngayon, no, mayroong mga posible na lumaki tayo sa simbahan, naging active tayo, but may possibility na ma-miss pala natin yung about having a deep relationship kay Christ, no? This month of April, no, knowing Jesus deeper is an invitation for every young persons to go beyond surface level of faith, and begin a genuine journey of knowing Jesus truly is. So invitation to sa atin, no, itong month of April, no, mas makilala natin si Jesus lalim. No? Sige, sabi dito, knowing Jesus only about gaining informations, no? It is about transformations. Binago na ba tayo ni Jesus? Yung nakilala niyo ang Panginoong Jesus? Amen. Dapat, no? May pagbabago, no? Na kung dati ay kung ugali mo ay masama, no? Kunyari, example, ako, no? Example lang ha. Ako, nagmumura ako ng bad words, no? Ng sabihin natin ng 20, na nabibilang ko yung bad words ko, 20, namumura ko everyday. Ngayon, nagbabago na siya, 19 na lang, nabawasan ng isa. No? Mga gano'n. What I'm saying is, nagbabago na siya. No? Hindi mo na yun kinakalakihan yung pagsasalita ng bad words. No? Talagang natitame na yung napipigilan mo na magsalita. At yung yung ugali natin na lumalaban sa magulang, sumasagot, no? Na mo na yun, nakokontrol mo na yun, no? And even sa mga classmate nyo, na yung mga bad influence, ay kayo lang dyan, no? Wala na, hindi nyo na, kasi yun eh, hindi nyo na yung, kung binago na kayo ni Jesus, no? Yung mga bad influence na yan, yung mga, sige, i-invite kayo mag-drugs, ay, di ako dyan, di ako pwede dyan, no? So, sila na lang, no? Kayo na lang dyan, no? So yun, dapat may pagbabago, no? Sabi nga doon, it is about transformations, no? When we truly know Him, no, it changes the way we think. So pag nakilala talaga natin si Jesus, binabago niya yung paano tayo mag-isip, no? The way we live, paano tayo mamuhay, and the way we see ourselves to others, at paano natin nakikita rin ng iba, no? Yung pananaw natin sa ibang tao. Actually, yung na-experience namin, no, ito personal experience ko, no, when we truly know about Jesus, no, talagang eager namin din i-share sa inyo ang Panginoong Jesus. Why? Because this is how we call about, dito kami tinawag, no, kaya nga nag-aalat kami ng time para sa inyo na makilala nyo pala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas nyo. Sige, moving forward, sabi dito, Jesus is not only a historical figure or great teacher, no? He is the Son of God, no? The Savior of the world and the Lord who desire to walk with us daily. Wow, yung palang desire din ng Panginoon, no? Na makasama tayo at makasama tayo araw-araw ng ating pamumuhay, no? Yun ang Lord desires, no? And the more we understand His life, His teaching, His sacrifice, and His hearts, the more we begin to reflect His character in our own lives. So pag naintindihan lalo natin yung pagkatao ni Jesus, no, yung kanyang character, yung mga sacrifices niya, and yung puso ng Panginoong Jesus, it is will begin na po yung ating, sabi nga, magre-reflect po yun sa ating buhay na gusto ko rin, Lord, yung ganyang buhay na buhay ka, no? So throughout this month, no, April, no, we will explore important truth about Jesus, no. Etong April na to, introduction pa lang tayo Etong April na to, we will explore more about Jesus, na who He is, no. Una, who He is, who is Jesus, no. Yan po yung topic natin mamaya. Second week, yung pag-aaralan natin how He lived, no. Paano si Jesus namuhay or yung kanyang testimony. Pangatlong linggo, sabi doon, why He died and rose again in the cross, no? At pang-apat na linggo, what means to follow Him every day. So yan yung apat na pag-aaralan natin throughout the week of April, no? So sana nandiyan kaya lagi kayo at makikinig lang naman kayo Wala kayong ibang gagawin kung makikinig lang kayo. So ito ay salita ng Diyos na buhay, no? Na makakatulong sa bawat isa sa atin. Again, the lessons are not meant to remain knowledge, sabi doon, in the mind, but become truly
reality in our daily lives. As we grow deeper in our relationship with Jesus, we will begin to discover our true identity, purpose, and direction. Sige, ito yung ating goal, no? Ang goal natin is to begin to discover our identity first, our purpose, and our directions. Sino po bang dito maging gustong successful sa buhay? At makagraduate tayo. Lahat tayo actually, no? Maging successful tayo at maging, sabi doon, ma-provide ni Lord ang pangangailangan natin. Through this word na salita ng Diyos, tayo ay magkakaroon po ng, sabi nga, ng magandang pananaw, no? Hindi lang ito ng physical world of the blessings, but beyond doon sa spiritual blessing na tuturo sa atin ng Panginoon. Sige. This theme sabi doon is more than the study, it is a call, no? A call to draw closer to Jesus, to trust Him fully and to follow Him faithfully. Because at the end of the day, sabi doon, at the end of the day, the most important relationship we can ever have is not with the world, but with Jesus Christ Himself. Amen. Amen. So, sa araw na ito, sa huling araw na ito, sabi niya, in the end of the day, hindi importante na makuha natin ang mundo, no? At ma-accept tayo ng mundo. Hindi yun ang importante. But with Jesus Christ Himself, no? At lalo natin mapag-aralan si Jesus ito dito sa pag-aaral natin. Sige, punta na tayo sa topic natin, no? So ang topic natin ngayon for the month, for first week of the month, which is ngayon, April 4, no? April 4. Ang topic po natin is about who is Jesus, no? So ang theme natin, no, for the month of April, sabi noon, knowing about Jesus deeper, no? Knowing about Jesus deeper, no? And may sinend naman ako ng handout nyo, no? So tignan nyo doon yung ating mga first week theme of the month. Meron doon topic natin for week 1, no? So ang week 1 topic natin is about sino si Jesus or who is Jesus, no? Sige, syempre ang pag-aaralan natin ay lagi nasa salita ng Diyos, no? Sige, kung may Bible kayo na dala-dala, huwag nyo kalimutan na pag every time na may devotions tayo, dala tayo ng Bible para makasunod kayo sa aming Bible reading, no? So, buksan natin ang Bible natin kung may Bible kayo dyan sa tabi nyo. Kung wala kayong Bible, nasa cellphone yung Bible nyo, okay lang, mas okay din yun. Kung saan kayo convenient, no? So, ako na lang din po ang magbabasa. Buksan niyo po yung Bible nyo sa Colossians. Ang English yun, Colossians, no? Sa Tagalog is Colossus, no? So Colossus 1, chapter 1, verse 15 to 20. Sige, bigyan ko kayo ng time para i-open yung Colossians chapter 1, verse 15 to 20. So 5 verse lang naman ito, no? 15, 16, 17, 18, 19, 20. 6 verse, no? 6 verse lang siya. Sige. Sabi dito, sa Tagalog ko na lang babasahin para mas clear ang communication natin at maintindihan natin. Kasi pag English kasi medyo malalim, no? So Tagalog na lang ako magbabasa, no? Sige, sabi dito sa Colossians chapter 1 verse 15 to 20, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Makikita man o hindi, pati ang mga spiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ng nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula. Siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak, no? Sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay
maging sa langit o sa lupa ay ipagkasundo sa Kanya. Nakamtan ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inalay sa cross. May the Lord bless His holy word. No? So, yan yung ating pag-aaralan ngayon. So, simple lang naman ito. No? Ano po bang ibig sabihin nito na sinabi natin? Alam niyo po, ang Colossians, no? Sino po bang sumulot ng Colossians? Si Apostol Pablo, no? So naririnig niyo na yan, si Apostle Paul, no? So si Apostle Paul is one of the disciple ni Jesus, no? So parang ganito lang yan, no? Si Apostle Paul ay sumusulat talaga siya, no? Kasi wala naman time doon ganitong ating technology sila noon nung unang panahon. Wala silang messenger, walang Viber, walang internet. So through letters, si Paul ang sumusulat nito at ipinapadala niya doon sa Colossians. Colossae. Lugar 'yun, no? Lugar 'yun ng mga during panahon ni Jesus, no? Sabi doon, ang Colossae, yun yung Tagalog word ng lugar, no? Ay isang lugar na puno ng mix of belief, no? Sa Kaganhaw ba, maraming mga mix of belief, mga paniniwala, no? No? Alam ko sa mga probinsya, maraming mga paniniwala na 'yan. Ang dami po. Oo, di ba? Marami 'yan. Maraming mga mga manghuhula, no? Sino yung ganito? Pwede ba manghula, mga ganyan, pati mga aswang nga, di ba? May mga sa probinsya talagang rampant 'yan. Ibig sabihin rampant, talagang mixed belief, no? At sa mga sa probinsya talaga maraming mga sabihin doon, may mga sabihin nga mga anting-anting, no? Mga ganyan, no? Anyway, pag-aaralan din natin 'yan, no? Kasi yung mga ganyan is a form of mix of belief na hindi dapat 'yan sinusunod natin, no? So, ganoon din sa panahon ni Apostle Paul, no? Doon sa Colossae, no? Maraming mga mixed belief na ano rin ng mga, kasi remember may mga Christians na rin na si Apostle Paul na reach out doon. Parang kayo sa mga Kaganhaw, di ba? So, may na-reach out na yun, na tinanggap niyo na si Jesus. Ganun din yung ginagawa natin. Ini-inform namin kayo. So, what is the true, kasi kung wala mag-i-explain ng Bible, paano nyo malalaman yung katotohanan? The same din yung panahon ni Apostle Paul, ganun din yung ginagawa niya. Na may maraming mixed belief, iba pa, no? May mga influence ng mga Greek philosophy pa, no? During time nila, no? At yung mga Jewish traditions. Kasi yung Jewish traditions talagang hindi natin sa ibang lahi yun ng 'di ba? Sa ibang lahi ng bansa yun. At mga mystical teaching. May mga sa panahon nila, no? Yung panahon nila yon. At may mga nagtuturo noon na si Jesus ay hindi sapat, no? Para sa salvation at kailangan ng ibang spiritual being or higher knowledge para bang si Jesus ay isa lang sa maraming paraan. So may mga belief na ganun na si Jesus lang ay isang way lang yan to have salvations. But clear yun ni Apostle Paul kaya sumulat siya ng ganitong letter niya. No? So dahil dito, isinulat ni Apostle Paul ang Colossians upang i-correct ang maling paniniwala. No? I-correct niya yon na na-establish ang isang napakahalagang doktrina. Ano yung doktrina yon? The supremacy of Christ. No? So, yun yung sineshare niya doon sa mga taga-Colossians, the supremacy of Christ. Ano itong supremacy of Christ? Yun yung verse na sinabi natin kanina, yung Colossians chapter 1 verse 15 to 20, na itinuturing na isa sa pinakamataas na theological passage sa Bible dahil ipinakita nito kung sino talaga si Jesus, no? Kung sino talaga si Jesus. Hindi lang siya bilang savior, hindi lang siya bilang savior, kundi ano 'yon? Creator, sustainer, at the Lord over all creation, no? Ulitin ko hindi lang ba siya sabi doon, hindi lang siya bilang isang savior, isa rin siyang creator, sustainer, and all over all creation. Siya pala ang manlilikha natin, no? Alam niyo na ngayon, siya pala ang over all creations na wala talagang sabi doon,
wala talagang walang nilikha walang bagay na hindi niya nilikha kundi si Jesus lahat ang naglikha sa kanya. May nagtanong, Kuya, pati ba devil nilikha ni Lord? Devil, yung demonyo, no? Actually, yes. Pero hindi pa siya devil dati. They are all angels in heaven. Nagets nyo? Nagets nyo? Nagets? All devil. Opo. All devil na nasa angel na dati ay angel sila, no? Angel sila. But they chose to rebel against God, no? Pinili nila 'yon, no? So dahil pinili nila 'yon, they are now called the fallen angels. Nagets nyo na? So sino naglikha kay devil? Si Jesus pa rin, but they are chose to be devil. Nagets nyo na? Nagets nyo na? Ha? So dahil dito, dati ay sila ay angels, no? Pero they are chose to be devil. Kagustuhan nila yon. So dahil they are also given a free will, yung mga angels na yan, no? So sabihin natin, according to scriptures, no, they are 1/3 of angels, 1/3. Kung the whole pie yon, no, yung 1/3 na yon, yun na nag-rebel against the Lord, no? So sila yung tinapon ng sabi natin ng Panginoon dito sa lupa, no, dito sa earth na to. Kaya kasama natin sila, no? Kaya we are coexisting with the devil. Tama ba? Tama 'yan. Pero huwag kayong mag-alala, no? We are all higher than them. Kasi bakit? Nasa atin na si Jesus. Amen? Amen ba? Amen? So, yan sabi doon, ang tanong doon, no, yes, nilikha ni Lord ang devil, pero hindi pa yung devil before. Angels pa sila before. Okay. Kaya pag may nagtanong sa inyo, nilikha ba nilang ni Lord ang devil? Yes, pero hindi pa yung devil. Angels pa lang sila before, no? Pinili nila maging devil because they rebel against the Lord. Okay? Sige, moving forward, sabi doon, the Jewish understanding the firstborn ay hindi lang tungkol sa order or sa kanyang panakan. Ito, sabi doon, sa Jewish understanding, ulitin ko ang firstborn ay hindi lang tungkol sa order ng kapanganakan, no? Kung tungkol sa authority at inheritance. Kaya nang tawagin ni Jesus, kang tawagin si Jesus na firstborn over all creations, hindi ibig sabihin siya ang nilikha, kundi siya ang mas higher authority over everything. Amen? So dahil dito, si Jesus, si Jesus na tinanggap natin as Lord and Savior, hindi lang siya that time pinanganak doon during time ni Mary. Okay? Si Jesus, si Jesus, ay kasama na ng our God the Father in heaven. Wala pa tayo. Again, ulitin ko. Wala pa ang mundo, nandun na si Jesus. Okay? Kasama niya na ng our God the Father in heaven and the Holy Spirit. Remember, no? Our faith, importante to malaman na ninyo to, no? Ang pananampalataya natin ay naniniwala tayo sa Trinity. Even the Catholic faith, naniniwala sila sa Trinity. Ano yung Trinity na yon? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit are 3-in-1 God. No? Again, ulitin ko. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit are 3-in-1 God. Iisang Diyos sila. Ibig sabihin, ang Diyos natin ay may 3 persona. Okay? Malalim itong ibig sabihin na to, no? May 3 persona. Hi, Quincy. Thank you. No? Yan, nakapasok na si Quincy, no? So, yan. Sige. Sabihin natin ngayon, ng ating Diyos ay may 3 persona. God the Father, God the Son, at God the Holy Spirit. So, si Jesus ay even nandun na siya, no? Nandun na siya. Hindi siya nilikha, hindi siya nilikha. Nandun na sila. Even the world are created. So, yan. Sabi dito, ang passage na ito ay nagpapakita na si Jesus ay may 3 pangunahing role. May 3 pangunahing role siya, no?
Number 1 is Jesus as creator. All things were created through Him and for Him. Ibig sabihin, hindi tayo aksidente. May purpose ang buhay natin at ang purpose na iyon ay nakasentro kay Jesus. Amen. No? So ikaw man ay estudyante, ikaw man ay anak, ikaw man ay nanay, ikaw man ay magulang, no? Lahat tayo ay may purpose, no? Hindi kayo aksidente na nandito tayo sa mundong ito. Why? Because the Lord Jesus is already know you. Kilala na tayo ng Panginoon before pa tayo pinanganak. That's why pinili tayo ng Diyos ngayon, kayo na tumanggap kay Jesus, pinili tayo upang patuloy tayong i-invite, no, na si Kristo ang sentro ng buhay natin. Amen ba dyan? Amen. No? So, again, sabi doon, Jesus as creator. Yan ha, maliwanag yan ha. Siya ang manlilikha natin. No? So, siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Yan sabi ko kanina, di ba? Siya ang lumikha sa angels. Tama, no? Siya ang lumikha sa angels. No? Kaya that's why angels chose to be devil because he chose to be rebel against the Lord. Okay. Second, Jesus as sustainer. No? In Him, all things hold together. Sabi doon, no? Hindi lang siya nilikha ang mundo, pinatili niya ito hanggang ngayon. Amen, no? Kahit ang buhay niya, sabi doon, kahit ang buhay natin ay hawak niya, no? Ang buhay natin ay hawak niya. Alam niyo sa sabi doon sa ating planet Earth, no? Sa ating planet Earth, no? Makikita mo how the Lord protects us from the universe. Kasi ang scientists nag-aaral din sila about the universe. Na ang universe ay parang highway din yan, na parang maraming mga comet, di ba? Pero until now, we are protected dahil yan kay Jesus, di ba? Dahil yan kay Jesus, no? So si Jesus ang sustainer talaga natin. And even your family, no? Kaya nga yung patotoo ni Princess Joyce kanina, no? And kahit na hindi maliit lang yung sweldo ng kanyang husband, pero nagkakasya. And that's the way the Lord provide our family, no? I-claim po natin yan, no? Because the invitation for us is to trust, no? Patuloy tayong magtiwala na ang Diyos pa rin talaga ang lahat ng mapoprovide ng pangangailangan natin. Amen? Yeah. So kaya doon, sabi doon, kapag nawala tayo sa Kanya, nawala rin ang direksyon ng buhay natin. So yun ang nakakalungkot, no? Pagka si Jesus na po ay hindi na sentro ng buhay natin, ay doon tayo nagkakaroon din ng mga problema. Pero hindi ibig sabihin, pag Kristiyano ka na, wala ka ng problema. Pero ang kagandahan nun, may kasama ka at nagkakaroon ka ng peace of mind doon sa problema na sa kalagitnaan ng yung problema. So yan, Jesus as sustainer. And last, pangatlo na, Jesus as reconciler. No? So tandaan natin, una, si Jesus ay creator. Pangalawa, si Jesus as sustainer. At pangatlo, Jesus as reconciler. No? Through Him to reconcile all things. Doon, yun ang kanyang ang kasalanan ang sumira ng relasyon ng tao sa Diyos. Yan. That's actually, before tayo, nilikha ng Diyos ang tao, ay perfect po ang tao during time ni Adam and Eve. No? Yan Si Adam and Eve before, kilala niyo ba si Adam and Eve? Di ba alam niyo yung kwento na yon, no? Si Adam and Eve talaga ay may perfect relationship sa ating Panginoon. Why? Because He directly can talk to each other. No? Yan. But when sin come in, nawala na po yung relationship nila because the God is holy while men are already sinners. Yan yung fall of man. Kaya nga, when God, sabi nga doon, yung nahulog na yung tao sa kasalanan, nagbigay ulit ang pangako ang Panginoon, no, na siya ang magiging reconciler, no, may ipadadala siyang Messiah, no. So, iyan na yon, si Jesus na yon. So doon, sabi doon, ang kasalanan ang subira ng relasyon sa tao
at sa Diyos, sabi doon. Pero si Jesus na nag-bridge gap ang pamamagitan sa kanya ng dugo sa cross. Yan. Kaya this Holy Week po, itong Holy Week na to, it is a sabing symbol of the love of God sa atin. Kasi ito yung excuse me, yung time na si Jesus ay pinako sa cross, no? And this is the time that our sin, no, tayo bilang makasalanang tao ay ibinalik na ng Panginoon yung reconciliation natin sa Diyos ating Ama. So, itong ino-offer na to ay para to sa lahat, no? Para sa lahat ng tao sa sanlibutan. But those only na tumanggap, no? Remember, clear ba 'yon, no? Salvation is for all people, no? Kaya nga si Jesus ay namatay para sa lahat, no? Pero makakamtan mo lang yung salvation na to for those only accept, no? Yung tumanggap ng gift na 'yon, no? Kaya nga tayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng ating gawa, so that no one can boast, no? So lahat tayo ay naligtas lamang sa ating pananampalataya kay Jesus sa pamamagitan ng biyaya niya. Amen. So again, the deep truth, no, si Jesus ang creator, no? So kung si Jesus ang creator, may authority siya sa buhay mo. Tama ba? Yan, no? Kung si Jesus ang creator, may authority si Jesus sa buhay mo. Sa buhay ko, sa buhay ni Kuya Bong, sa buhay ni Ate Mabel, sa buhay ni Nobelito, sa buhay ni Princess Joy, sa buhay ni Althea, no? Siya ang may authority sa buhay niyo, sa buhay ko. Clear yan, ha? So, again, the deep truth, kung si Jesus, kunyari, kung siya ang sustainer, no? Si Jesus ang sustainer, kailangan mo siya araw-araw. Amen, no? O kung si Jesus ang sustainer ng buhay, no, we need the Lord Jesus every day. Yan. Kaya nga dapat nananalangin talaga tayo araw-araw ng ating pagkagising pa lang, no, Lord, thank you for this new life na ibinigay mo sa amin. Salamat sa panibagong buhay na ito, no? Dahil sa iyong biyaya ay ako pa rin ay nasusustain, provide yung pangangailangan namin. Although may problema, pero temporary lang yan, no? Temporary lang yung problema na yan. At the Lord will bless everyone na nagtitiwala lalo sa Kanya. And the deep truth, another deep truth, kung siya ang Savior, no, hindi ka pwedeng mamuhay na hiwalay sa Kanya. Amen, no? Kung si Jesus ang Savior, no, hindi ka pwedeng mamuhay na hiwalay sa Kanya. So lagi nating tandaan, no, kasama natin ang Panginoong Jesus lagi sa buhay natin. Kasi bakit? May tendency kasi na minsan pipiliin natin yung gusto natin. Lord, gusto ko to eh. Pero remember, si Lord ay very, very understanding. Ibibigay niya talaga yung desire ng puso mo. I mean to say, kung pinili mo yan, no? Kasi may free will kasi tayo eh, no? Yung free will natin, hope, yung free will natin is always aligned to the Word of God para hindi tayo nahihiwalay sa Kanya. Again, as a simple illustration lang, sino po ba dito may cellphone? Lahat tayo may cellphone, no? Actually, kayo yung mga cellphone yung ginagamit nyo, no? So ako rin may cellphone, itong cellphone ko, no? Ay, tablet pala to. Yan. Ito pala cellphone ko, yan. Cellphone ko, yan. Cellphone ginagamit. So, diba kayo may cellphone lahat, no? Anong use ng cellphone pag lobat? Wala, diba? Hindi natin magagamit. Pag lobat ng cellphone, hindi magagamit? Wala. Walang kwentang cellphone pag lobat. No? Walang charge. Hindi mo magamit. iPhone pa yan, walang magagamit. No? Yan. So, it's a simple illustrations. No? Anong mahalaga? Dapat masustain na yan. Kapag hindi naka-align Jesus, no? As our creator, nawawala yung purpose din natin, no? So, the same with your cellphone. Pag hindi siya naka-charge, walang use siya, useless. Hindi mo magagamit. No? Kahit ang ganda pa ng cellphone mo, naka-iPhone Pro Max 17 ka pa. No? Useless din niya kung walang charge. No? Kaya yung sinasabi natin kanina, na kung ang buhay natin
ay dapat naka-align kay Jesus, no? Creator. So doon natin makikita ang tunay na purpose. So ano yung lesson and application natin sa gabing ito? Malapit na po tayo matatapos. Mga kabataan, maraming identity na talaga sa atin. Success, popularity, maging trending ang TikTok mo, ang Facebook mo, ganyan-ganyan. Pero hindi yan masama, ha? Hindi yan masama, no? Pero tinuturo sa atin, ano yung true identity natin? Pero ang tunay na identity ay matatagpuan lamang kay Jesus. Amen ba dyan? Amen. No? Kung si Jesus ang creator at Lord, no? Hindi lang siya ang bahagi ng buhay mo, no? Hindi lang siya ang bahagi. Siya ang buhay mo. Amen ba dyan? Amen. Amen. No? So, hindi lang siya basta bahagi ng puso natin, ha? Siya mismo, si Jesus, ang sentro ng buhay ng bawat isa sa atin. Huwag niyong kalimutan yan, ha? Huwag niyong kalimutan, no? So, ang final encouragement ko sa inyo or take away natin, no? Our take away, no? Mga kabataan, hindi sapat lang nakilala mo si Jesus by name, no? It is not only enough lang na kilala mo si Jesus by his name. Kailangan kilala mo si Jesus personal. Amen, John? Amen. No? Amen. Kailangan kilala mo si Jesus personally. No? So, kung tunay mong kilala si Jesus, doon, magbabago ang priorities mo, decisions mo, at direksyon ng buhay mo. Amen. No? Amen. Again, ulitin ko, kung kilala mo talaga si Jesus, na tunay mong kilala si Jesus, magbabago ang priorities mo, decisions mo, at directions ng no. Knowing Jesus, sabi doon, is not just in your mind, but surrender to Him as your life. Amen. So, dyan na po nagtatapos ang ating simple devotions, and wag po kayong mawawala for the next Saturday. Ipagpapatuloy natin ang ating series about knowing Jesus deeper. Amen. Sige, Kuya Bong, baka may gusto kang i-share or advice sa ating mga kabataan ngayon? Yun nga yung ating naaral ngayon about Jesus, knowing Jesus. Hindi tayo by tradition na nakilala natin ng Panginoong Hesus, kundi kaya tayo nagkakaroon ng pag-aaral ng salita ng Diyos, ang devotion, para lalo natin siyang makilala personally sa malalim na kaparaanan. Kasi tayo naging kilalang only Christian nation among Asia, di ba? Naging traditional lang sa atin. Pero personally, wala tayong personal na relasyon sa Panginoon. Pero salamat sa pagtuturo ng salita ng Diyos, nakilala natin ang Panginoong Hesus mismo personally, bakit siya nagkatawang tao, bakit siya namatay sa krus. It's because of His great love sa atin. Kaya itong Holy Week na to, inaalala natin yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagkapako sa krus, dahil sino ba naman ang pwedeng mamatay para sa'yo? Diba? Maari ang family, magsasacrifice yan para sa'yo. Pero yung great love na yan na binigay ng Panginoon, walang pinipiling tao. Hindi dahil sa kapamilya, kundi minahal tayo ng Panginoon despite na meron tayong kasalanan. Minahal niya tayo kahit na ano pang ating karakter, ang ating pagkatao. Yung pagmamahal na yan, hindi nagbago. Noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya bukas sa araw ng linggo, aalalahanin natin yung Easter Sunrise Sunday. Yung kanyang muling pagkabuhay na talagang inaalala natin yung kanyang sakripisyong binigay sa atin. So wag kayong mawawala bukas kung may pagkakataon kayo makatid ng service bukas, ng simba, alas 10 ng umaga naman po yun. So, sama-sama to pa tayong makinig ng salita ng Diyos dahil doon po tayo nagkakaroon ng malalim na kaalaman tungkol sa Panginoong Hesus. Kaya yung pag-ibig niya ay hindi nagbabago po. Hindi niya tayo iniiwan kahit kailanman po. Despite may mga crisis tayo, may mga economic crisis, nagtataas ang mga bilihin, pero ang Panginoon hindi nagbabago. So yun lamang po, magandang gabi po sa inyong lahat, and hopefully lahat maka-attend na kasi maraming nakabakasyon na eh. Amen. Sige. Okay na kayo, Bong?
Amen. Thank you, Kuya Bong, sa advice mo. So sa gabing ito, tayo po ay mananalangin na. So we will end na po yung ating devotion for this Saturday. Baka may prayer request sila. Baka may prayer request. Sino ba may gusto niyong panalangin? Sila Lovelito, yung kanilang family, yung pangangailangan nila, protection. Yes, sige. Si Princess Joyce. Althea, ikaw baka may prayer request ka, Althea. Si Gerald naubusan daw ng load, kaya biglang nawala. Sige, next time. Oo. Sige. Kung wala na, tayo na po ay sabi nga ni Kuya Bong kanina, no? Ito ay paalaala na lang sa atin na si Jesus, ang ating Panginoon na hindi napatay, ha? Kasi karamihan sa mga paniniwala, patay ang Diyos daw, no? No. Hindi. Ang Panginoon natin na hindi napatay, no? Is already, sabi nga, He has ang risen. Panginoon natin, na siya, actually, ang Panginoon naman hindi naman namamatay, no? Namatay lang siya dahil kasalanan natin. So, ang Panginoon natin ay nandun na sa langit na talagang hinihintay tayo one day at babalik si Jesus, no? And I hope pagbalik ng Panginoong Yesus ay madatnan na tayong faithful na naglilingkod sa Kanya. Again, it is not by religion, sinasabi natin kanina, it is all about your right relationship with Jesus. Amen, Amen. Don? Sige, tayo po'y manalangin, mag-end na tayo sa gabing ito. Let's come to the Lord with a word of prayer. Dear loving Father, salamat po sa aming pag-aralan muli sa iyong salita, Panginoon. Na tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang nagbibigay sa amin ng karunungan na nagmumula sa iyong banal na salita. Lord, thank you na ang iyong kapangyarihan, Panginoon, na patuloy na nagre-reveal sa amin by the power of the Holy Spirit and not by our own knowledge, but it is your own revelations from the God the Father, Panginoon, na ang Panginoong Jesus namin ang siyang Creator, Sustainer, at Reconciler, Panginoon. Lord, salamat sa wisdom na to na ibinigay mo sa amin at hindi na-aksidente, Panginoon, at this time of Holy Week, Panginoon, na nagre-reflect po kami ng iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Na kami, Panginoon, ay once na tinubos niyo na, Panginoon, ang aming kasalanan upang kami ay pagkalooban niyo na maging anak at maging buhay at may buhay na walang hanggan. Salamat po sa pangakong ito, Panginoon. And we know, Lord, all these things are temporary lang namin sa buhay na to, Panginoon. Na nandito kami sa mundong ito. And our eternal blessing, Panginoon, alam namin one day ay makakasama ka namin sa langit. Lord, salamat sa biyayang ito na binigay mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa araw na ito, maraming salamat sa mga place na mga nakinig, Panginoon, at pumaten amin sa devotions, sa family ni Nobelito, sa family ni Princess Joyce, Panginoon, at si Althea, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga family ito, Panginoon, na patuloy mong pinagkaloob, Panginoon. Lord, daway ang bawat isa sa kanila at the rest of the family of the youth, Panginoon, ng Ganhaw, Marinduque, Panginoon, ay pagpalain mo sila, Panginoon. May you continue to bless them, Lord, with your abundant blessing to be upon them, Panginoon, the provision to be upon them, Lord. At ikaw, Lord, na patuloy na magbigay sa kanilang pangangailangan nila, Panginoon, sa araw-araw. Lord, they are also requesting, Lord, yung protection ng bawat isa sa kanila. Ikaw, Lord, na patuloy na mag-protect sa kanila, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, Panginoon. Sa po namin ito pinagkakatiwala. Lahat po, Panginoon, ng aming buhay and the rest of the day, Panginoon, ikaw po, Panginoon, patuloy na sa amin na mag-ingat. Salamat po as we give back all the praises and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you all. God bless po. Ingat po kayo. God bless Thank po you. sa lahat. God bless! Thank you, Princess Joyce, Nobelito, at saka sila Althea. Ingat po kayo. God Good night sa bless. lahat! Pagpalain po kayo ng God bless everyone! Ingat po.